Ang una nyo inilagay kasi ginaya nyo sa kamote. Nung kasing 90s kasi mga 1995 na zero knowledge ako sa agriculture. Talagang zero kasi nga magdudoktor sana ako, hindi ko lang naituloy. Ngayon ang nangyari ngayon, ang una ko natutunan sa pagsasaka ko, yung paggawa ng microorganism. Yung microorganism na to, technology galing sa sa Japan. May nagpunta ron sa Japan, tinuruan kami. Pero baka hindi kayo magtaka, sa buong Kabanatuan na 89 barangay, aksidente lang na napunta ako doon sa doon sa isang organic na itong Gretcha plena. Aksidente lang yung pagkapunta ko ron dahil wala nga akong alam. Invite ako ngayon in-invite ako ngayon ng pinaka-manager nila. Na hindi ko alam, yung manager pala taga-Adwas lang. Doon pala hindi ka pala nila i-invite kasi hindi ka naman interesado Hindi kasi in-invite nila ako, doon ko na natutunan yung sinasabi nyo na dapat yung chicken manure o anumang manure, nile-layer yan. Lalagyan ng carbonized rice hull, spray, lalagyan ng ginikan, spray, 6 na layer yan para makompost with microorganism para yung bad microorganism to sa mapatay. Ang dumami yung good. Good organism. Good organism na yung madidevelop doon. Pero pagka itinambak mo rin siya, ganun din, natutulog lang doon yung mga bad bacteria. At saka baka mamaya may mga itlog ng mga insekto doon. Kasi yung kinokompost kasi umiinit ng todo yun. Kasi layer, 6. Mamamatay ngayon yung ibang baka may mga ibang insekto, egg doon. Kaya magsisialisan sila kasi aapoy ang katawan nila. Ngayon, ang tanong ko naman doon sa ano yung ipinataba nyo na nung yung palaki na sila. Palaki pa lang. Sulfate. Sulfate lang muna. At saka sulfate muna. Ayun. Tapos pag malaki na siya konti, lagyan ng mix namin urea at complete. Triple. Urea plus complete. Ini-mix namin yan para isang kunting trabaho lang sila sabay. Di ba sabi mo nilagyan mo pa uli ng itlog ng ng tae ng manok, pinaagos mo sa tubig. Ngayon, mahirap na magtrabaho. Oo. Binababad ko sa drum yung taing manok. Mga buwan Oo. Tapos pag nagpatubig ako, pagpapatay na yung tubig doon, ipapaagos ko yung tae. Tayo ng manok. Ngayon kung titingnan kasi nga ito yung siguro baka nga hindi rin alam ng mga nung hindi nga itinuro sa school. Yung kasing nitrogen kasi, 'di ba? Yung manure nitrogen. Tapos yung unang inilagay nyo na sulfate, nitrogen na naman. Naglagay na naman kayo ng urea ngayon do sa Pag dumadae yung nitrogen at hindi nyo nabalanse ng potas na habang lumalaki yung halaman, ang mabigat na nangyayari na hindi alam ng mga farmer, na hindi rin itinuro sa school ito ng mga agriculture, meron palang release na ang tawag methane. Itong methane na to, ito yung 1 kilometer away na amoy ng insekto. Huwag nyo sabihin ando sa kawayan na yun yung pupuntahan yung talong. Kasi bango na. Kaya di ngayon pupuntahan na nila, kakagat. Sabi ko doon sa iba, ang masama ka ako makauwi yung insekto. Dahil ang gagawin ng insekto, lahat ng kamag-anak na hindi napunta kasi sa iba na rota, ayun. Tatawagin doon. Araw-arawin na nila yun, hindi na nila lulubayan yun. At ang insekto naman, walang isip yan. Kahit anong laso na ibomba mo yan, ala naman silang pakialam. Pero sir Oo. yung insekto doon sa tanim namin, gabi Sa gabi kasi mas yung malamig. lumilipad sir, yung pag pinasalitan mo siya, maliwanag. Paano nga siguro Parang giplin yung niya katawan. Paro-paro. Paro-parong nangingitlog doon yun. Yun yung uod na Yun ang- kung niya. yun na yung Kasi yung impipit, kunti lang yan, baliwala na impipit Oo. Nadali ng Army 1 po sa inyo. Hindi naman. Hindi Hindi naman. ganito. Ano lang, fruit fly ang Fruit dumaan. fly. Tinusok. Pero sabihin natin fruit fly, pero ito pa yung isa. May nag-seminar kasi sa amin sa Calamanse, galing ng Biskaya. Na yung palang pumapasok dun sa talong, bago pala ma-develop 'yon. Paru-paro rin 'yon. Pag pala yung isang paru-paro pala, doon sa paliwanag niya, ang napipisa, ang iniitlog niya 10 maximum. Bawat 10 kayang mapisa yung 60 na uod kasi maliliit nga lang sila Na pagka napisa yung uod na yon, kailangan gumamit ka ng microscope para makita mo yung papasok. Ang tawag nila doon ring borer, yun yung bumubutas
doon sa loob ng talong at yun din yung kalamansi na bugkol-bugkol. Bawat isang bugkol pala, may isang uod yun. Kaya kung walo yung bugkol, walo yung pumasok. Yun yung ring borer. Ini-indiksyon siya eh. Oo. Tapos magkaroon siya ng uod. Hindi, mismong hindi ininiksyon ng hindi ininiksyon ng paru-paro. Sa bulaklak pa lang. Na-develop yung uod, lumaki na siya, pumasok na siya ron sa loob. Ganun. Yun nga yung 60. 60 times 10, 600 yung mapipisa nung bawat. Sir, sa tingin nyo, ilan yung paru-parong lumilipad na nakita nyo? Pag gabi, marami ang patay. May anak, may apo pa yun eh. May malaki, may maliit. Parang manok pa, may sunod-sunod. inahin. Siyempre, di-develop kailangan mag-matured muna bago makapangitlog. Yun na. Pinagpiyastahan. Umiikot-ikot kasi ako, nagpa-flashlight ako eh. Sabi ko, Ayun, ang itlog yun. may ano yun eh. Una mo mga tatay nila, mga lolo, malalaki yun eh. Pag ganun na sila, mga ano. Kasi Sunod-sunod, malilipan mo eh. Pag pinaslightan mo, may ilaw yung mata. Hindi po uso family planning siguro doon. Aywan na, basta yun. Pag gabi. Ngayon, base doon sa paliwanag sa amin, hindi ba yung kalamansi may lumalabas na usbong eh. Pag lumabas pala yung usbong, yun pala yung right timing. Para rin sa talong, bago namumuo pa lang yung bulaklak, yun yung right timing na isprayan mo siya. Habang lumalaki yun, hanggat yung nakaiikon pa yung bulaklak, isprayan mo yun. Pero pag hindi mo na-sprayan yung lumabas na yun at saka yung bilog pa lang siya, oras na nakabuka yun, ando na sa loob yun. Kasi hindi ka nag-spray. Ganon din sa kalamansi. Sira yun. Masisira. Kailangan pala usbong pa lang. Yung sinasabi yung yung Matang hito. yun. Pa bumubuka. Hindi pa. Nandun ang concentrate kasi Mag-spray sa ka na kalamansi. ng gamot. Kung gusto mo every other day, every 3 days yun. Yun na yung pang-alaga. Pero pagka nakabukas siya doon, ang Nag-spray totoo ka na, na. nagpapalaki lang siya. Paglabas ng bunga, yun na. Pasok na yun. Oo, pero yung may lumilipad tutuhugin. Hindi. Mismong yung 600 na bawat isang paru-paro. Sabi mo, ikaw nga may sabi, marami. Ibig sabihin, May ano nga. Pero may sagot ako, sir. Pag hindi naman tinamaan ng insekto, sir, di naman mamatay eh. Ng lason. totoo yun. Tama Kasi ba? nga, sa loob na nung nung bunga, lahat siya, Hindi yung kalamansi, ganun din. tinamaan. Ala na. Hindi mamatay ang insekto. Ang mabigat ngayon, ma-develop sila ngayon doon sa nabulok na yon, nagmamature yun eh. Magiging paru-paro uli yun, mangingitlog na naman yun. Gano'ng karami yung initlogan nila ron sa loob ng bawat bunga. Kaya ang nangyayari, dumadaay population ng insekto. Ganun. Kasi lang siya ng bigas pag ginamitan mo ng microscope. Ngayon, Hindi nauubos. ganun sa ubod ng liit. Pero yung doktor magaling, kumuha ng bunga yun. Ito, meron ito. Alam niya. Basta't may Hindi ko bukol. lang naitanong, paano baka ako sir nalalaman? Dahil nga yung may uod na sa loob. Kahit hanggang kailan po titigil ng pag-spray? Yung pwede ka nang magdalang ng pag-spray kung umano na yung bunga. Magulang Medyo malaki-laki na. Yung kunyari medyo gagamunggo na yon. Pwedeng habang lumalaki yung gagamunggo na yon, pwedeng Mag-adjust ka. mag-adjust ka na, pwede kang magdalang. Kunyari every 5 days, weekly. Kasi kung di mo na bombahan nung maliit pa lang yon, ando na nga sa loob eh. Kaya ala na rin silbi gamot. Pala. Kahit paano gawin mo doon, hindi na matatanggal. Hindi na yung makokontrol. Kung ano na lang matira. Oo, kung ano na Matibay. patibayan na lang. Kaya kalamansi ko, minsan, ilan na, Ilan pagpulaklak, natira. ang dami siya. Ang saya-saya ko, bandang huli, para ilang piraso na rin ang pipitas. Pero ito yung Yun po kasi ang kanya. yung palang 100, Naingit ako sa kalamansi mo. yun naman bulaklak pala. Sabi nung Dr. Yago ang apelyido nung sabi niya sa amin, yung palang kalamansi, pag namulaklak ng 100%, ang kaya lang niyang patuloyin 60. Kung wala kang technology yung gagamitin, baka 30 na lang yun o 20. Kaya kumisan walang bunga. Na dapat sana bawat puno mayroong 60%. Tama yun. Kasi di na nakikita ko sa kalamansi ko. Hindi, Oo. pagka hindi po kasi in-spray, kahit 5%, wala. Ayan. Ganun nga yun. Unti-untiin yun eh. Oo, unti. Marami. Dahil nasisira na siya Pero ng mga napansin ko po, insekto. dun sa dulo namin, nandun yung mga insekto eh. Yung insekto. Napusog na doon. Hindi na nakakating dito sa harap. Itong harap ko, maraming buo. Doon wala. Tapos eto Kasi pa. maraming kawayan. Pero ang factor ito pa isang mabigat. Yung sinasabi nilang yung ring borer, yung bugkol-bugkol na yun, yung bumubutas din doon sa talong. Ito yung pinakamasakit na itinuro ng doktor. Ang radius ng insekto, 50 kilometer.
Ibig sabihin, pagka pala magbobomba, dapat sabay-sabay. Okay. Kasi, di 50 kilometer ka rito, dito, papunta ron. Hindi nag-i-spray yung andon. May possibility yung asa 50 kilometer pupunta sa'yo. Ganon. Kasi ala na silang masira ron, nasira nila yun. Wasak na yung andon. Dito naman sa medyo maganda. Sila lipad lang ng lipad. Imagine mo yung 50 kilometer ang yung pala yung Kaya masisya ka. Ba't ka mo? Ala naman, bugkol ito nung nakaraan. Ba't ngayon? Ang dami. Yun na yun. Ano po hanggang simula rito hanggang Santa Cruz walang mga bunga Ayun, yun yung... Sabi rin po nung tsahin ko, doon daw sa kanila, walang mga bunga Walang yung mga mga bunga. putas. Ibig ngayon. sabihin, Mga nasira na po ng mga insekto. Ibig sabihin, every 50 kilometer, di 100 kilometer yun. Ang mangyayari. Makakarating ng Maynila pala. Mapunta sa Maynila, wala na sila tutusukin. Kaya na ni LBI yung parang mangga balutin na lang. Balut, ayun. Ay, kalamansi. Sabi, hindi sir, balutin yung alamansi, ang daing bunga niya. Kaya napapansin ko Mauubo sa sabay-sabay siya plastic. ng mulaklak. Pagtingin ko doon, bakit wala nang bunga dito? Yung sa kanyang talong din, naubos din doon. Binibiro ko nga siya Yung Dito lang cycle. meron. ano na lang, kalambuan na lang. Walang buwan. Oo, lahat yan, kalambuan. Kalambuan, Binibiro ko siya kanina, kalambuan mo na lang para hindi naman... Ito pa sir, yung isang problema ng mga maghahalaman. Pansinin nyo. Hindi ba pagka may nakikita kayo sa halaman, ano ginagawa nyo? Hindi ba kalimitan, panay lason ang ginagamit? Dapat, tuwing maggagamit kayo ng lason, kahit mumurahing pulyar, haluan nyo para may lumaban yung halaman. Pag panay lason ang ini-spray nyo, lalo sa nasasaktan ang halaman. Sa totoo. Mainit kasi gamot. Mag-spray, isang buwan, isang bihis lang nga. Kasi nga sir, mahal yung gamot O mahal, taka-upa ng tao. Oo. Pag sinabay-sabay mo, kinikwinta ko, laki din kasi hindi naman ako mayaman. Once a month po kayo O mag-spray. ngayon, ito. Oo, minsan pag natamad na kami, hindi na. Ako meron kaya akong solusyon masisira. doon sa siyempre ginagawa nila mayor diyan sa na yan, may proteksyonan niyo yung pangkabuhayan namin at para noon, pwede namin kayong niya iboto. Ito sana yung gawing program. Kung ako yung nasa DA, ang gagawin ko doon sa babudgetan ko yung lahat nung mayor. Bibigyan ko, pabibilin ko ng drone. Yun lang yung isang paraan para yung gamot, bibiruin mo, wag mo sabihin 500 hectare yung i-sprayan. O 100 hectare. Kung may drone yung bawat municipality, yung insekto kayang gapiin. Dito lang may nag-i-spray sa Gawiro, ala naman. Tapos sabi nyo nga sir, may problema. Once a month. Lalo na. Kasi mahal ang gamot. Kalamansi kasi medyo habang buhay to eh. Oo. Ay ang talong siya. Ayun. Taon ng tanda na eh. Mhm. Papalitan na naman sa sunod na taon, papalitan ko na naman. 1 year Pero ang eto, kuwan sir, ng talong. Kung ang pinag-aaralan ko ay yung halaman, yung sa sarili kong pag-aaral yon. Ang totoo nun yung sa katulad ko, nung dumadaan ako ngayon ako, malungkot ako. Ang totoo nun yung talong kasi may iniinda. Hindi nakikita ng farmer yon. Kasi mga nakaano yung dahon eh. Nakakulubot. Nakauklo eh. Laylay. Dapat nyo naka... Dapat Natutuyo yung nakaigkas sanga. na ganyan. Hindi yung Pag maliit pa lang sir, makikita mo naman may sakit yung may TB agad yun eh. Yung nakaganon agad yung dahon nun. Ang ginagawa namin yung binubunot, papalitan ulit ng bago. Kasi may ano na siya, may ano na siya sa puno. May sakit na. May problema na. Pero eto na ngayon. Minsan sinasabi ko doon sa iba, mahirap kasi yung medyo madiin kasi yung ipinaliwanag sa akin ng nutritionist about do sa lupa. Meron kasi kaming tinatawag na soil conditioning. Na ito may kinalaman dito sa bawat may buhay. Sabi ko doon sa kakilala ko, Brad ka ako, si Manny Pacquiao at saka si Muhammad Ali, kung nabubuhay pa si Muhammad Ali, pwede mo bang ilaban si Pacquiao ron? Hindi sa uubra. Pero pareho silang magaling. Ngayon naman si Pacquiao naman, kunyari merong 5 contender, pang number 5 siya. Asa top si Pacquiao. Ngayon, sasabihin ko kay Pacquiao, pang number 5 ako, kung kayo ba si Pacquiao, sir, ako yung number 5 contender, hindi ako obra sa inyo eh. Kung humingi ako ng partida sa inyo, ito hihingin ko sa inyo. Lalabanan ko kayo, huwag kayong mag-practice. Payag kayo. Papractice niya, tatago rin yan sa bundok magpapractice. Ang ibig ko sabihin, sir, ngayon, ito yun. Ibig sabihin, kung hindi kayo magpa-practice, Doon naman magpractice sa likod ng bundok. ang ibig ko, ito ngayon yung paliwanag ko ron. Ibig sabihin, anumang bagay na nabubuhay, kailangan i-soil conditioning yung lupa kasi inilalaban mo yung halaman mo doon sa hindi mo alam ano ba meron dyan sa lupa. At ang lupa,
Pansinin nyo sir yung talong nyo. Kada isang hakbang, isang metro, iba-iba yung timpla. Kaya nagkakamatay. Kasi hindi isinoil conditioning yung lupa. Hindi kasama sa budget yun. Kaya kung minsan merong halaman, may mataba, Oo. may payat. Dahil yung lupa, hindi nga Sa ano. lupa. Pansin ko nga dyan. Totoo. May malaki, may maliit. Yun. Tsaka may madilaw, meron siyang berdeng-berde. Kasi itinanim siya nang hindi ikinondisyon yung lupa. Naisipan na lang ay maganda yung kalamansi, tanim natin kabiyan na. Tama. Dapat pala, pag magtatanim ka, Iko-cultivate mo rin lupa. Oo. kami tanim kami kaagad eh. Yun na yun. Eh dapat nga sana nang tinanim ng unahin, may ano na sir, no, may abono dapat doon sa Yes, paupo, tama. paupo. Paupo yun. Kaya lang, Tulad ng mga kung ano-anong ano. Pero kung mali yung Pero- pampo, patay. pero yung eto kalamansi. Mahalaga yung seminar para alam kaya lang, natin. pagpasensyahan nila ako kasi marami nagturo sa akin. Turo ito ng mga magagaling na tao. Pinagsama-sama ko lang. Na kaya kung hindi ako nagpaturo, hindi tayo makadidevelop ng ganitong pataba. Galing sa mga na iba-ibang klaseng tao yung nag-contribute sa akin. Buti naisipan ko, mahilig akong mag-aral na sa sarili ko. Imagine niyo bago natin na-develop ito 20 years ago. Naipon-ipon lahat ng Oo. konti. Kung nang yung kaalaman. Kasi tulad sa amin, arawan, halimbawa, kung anong utos ng amo, yun ang sundin namin eh. Utos ng boss, uy, ito gawin nyo, yun ang sundin. Oo. Ba't hindi ko yan inuutos, ba't ginagawa mong ganyan? Magagalit naman yung boss. Kung anong utos ng boss, yun na lang ang ang sundin. At saka tama naman po yun sir. Alam mo kung bakit? Kasi pagka pumalpak yung halaman, nasisisi mo Oo, yung mali. boss mo. Ang mahirap po nun, sa inyo nang galang ay pumalpak, kayo Oo. sisisihin. Okay lang din po yun. Tama talaga. Yung boss talaga masusunod. Yung boss talaga masunod. Opo, Kasi bukas wala na akong trabaho pag hindi ko sinunod. Ganun yun. Kahit may arong kang alam sa isang bagay, Pero kalimbawa. ina-advise ko rin sa kanya. Ayun, yung advice alam pwede. namin. Kung sundin niya, Mag-advise yan. kung sundin niya. Siyempre, Advice lang. yung kasing mga taga-bukid mas may experience doon sa may-ari nung nagpapahalaman. Kasi bago pa lang sila eh. Hindi ko kamuka. Tamang nag-aral ako. Kaya alam mo, nung nag-aral ako na pagka-graduate ko, na-engage ako sa palay. Ala akong alam. Natural, nag-seminar. Kung saan pwedeng pumunta, gano'n. At talaga nanguliksyon ako ng mga idea ng mga marurunong May mga farmers. na matututunan pa tayo. Kaya kung hindi naman ako nagpupunta sa seminar yung asawa ko. Tapos tuturuan niya rin ako. Yeah, kasi nasa sa DA. Ayos lang pala. Hindi niya rin sinusunod. Yun. Ayun lang. Yun lang, Hindi pala nasa transfer. Talagang nila yung gagawin. Umisa sa atin kasi kung alin po yung nakasanayan na, yung nakaugalian na kamo, yun yung ating sariling Yung timpla. mabilis ba sir? Mabilis. Mabilis sa trabaho. Halimbawa, kailangan ng kalamansi busugin sa tubig. Iba. Ito ikaw mas madali madaanan na ikaw ng tubig. Doon mo na pararaanan pa tubig mo. Ang kailangan ng kalamansi, dapat sa Tagaraw, busog sa tubig. Ito, ginawa mo lang ng linya. Bayan din na ikaw. Ito, basa naman eh. Yun. Yun yung kami sa nakadalasan natin dahil nagme-menos tayo ng trabaho pero ang nagsasakripisyo, yung inaalagaan natin. Di baling masulit mo yung alaga mo, bibigyan naman ng kalamansi yung bungang nararapat sa iyo. Yun ang kailangan, yung tamang alaga sa kalamansi. Pag ibinigay mo yung gusto ng kalamansi, ibibigay rin niya yung gusto mo sa Kung kanya. mabilis nga lumaki sa'yo, halos isang taon, higit pa lang isang taon. Bakit, ibig sabihin yung tubig doon dumadaan sa gitna, ba't may tudling? Yun ang turo niya eh. Yung may daan. Tudlingan para Pinarado ko tapos Daanan ng kanal. Dapat doon. Nilagyan ko ng kanal. Palapad ng Liliko kuwan doon ng ninyo. tubig para malapit. Medyo ang kunyata Mabigat ang rito, bus eh. mahina yung tubig niya. Saka mahirap magpalipat-lipat. Medyo malakas naman. Paagusin nila dyan, tapos liliko ang tubig doon sa puno. Ayun, hinaharang-harang na lang Oo. para sumampa. Kaya lang, medyo kuwan siya, medyo maliit lang po yung daanan niya ng tubig. I-reparin ng pala nila yun. Opo. I-reparin ng pala. Medyo luwang-luwangan ibig sabihin, ninyo ng kadadaan ng konti. ano, Sa baba, Taga. parang Ng isang araw lang. Kaso nakita ko na parang namin ugat. Kasi eh, ganyan di ba yung okay gawa naman? namin. Kung lang naman siya, sliding nyo lang. Huwag masyado ilalalim po yung pagkapala. Kasi parang yung mga ugat Para noon, yung pong diretso po yung tubig ninyo, busog siya. Kasi iba ang lupa kasi dito kinakamot ng tubig.
Naaanod yung... Lahar po kasi Baga naahagnas buhanginan. yung lupa. Nababalatan sa madalit Oo. sabi. pagka tubig mo, parang nandun ka agad sa ilalim. Ibabato Tuwing agad. patubig mo, Kasi buhangin siya. nagma-minus-minus siya. Pababa ng pababa. Oo, naaanod sir eh. Yung pong klase ng lupa rito, parang klase rin sa Tarlac. Ganyan din po lupa nila. Kasi ano yun buhangin. sir eh. Ano ng vulkan ba? Oh, yung lahar. Lahar din. Una, Sa magaan Tarlac, na siya, sa magaan. Guagua. Yan, yung mga magkakadikit na yan. Halos ganito rin yung lupa nila. Pero magaganda ka naman siya. Okay naman po yung kuwan ninyo. Yun nga lang, medyo berdeng-berde. Kumbaga parang nasunod din sa layaw. Sunod sa layaw. Kasi ang kalamansi kasi ginugutom din yan. Pag ginutom mo yan sa tubig tsaka sa pataba, pag yun ay binigyan mo ng pataba tsaka ng Mamulaklak, tubig, sir. maglalabas ang buong bulaklak. Pero pag lagi mo siya sinusuplayan lagi ng pataba yan, tsaka po ng binubusog sa tubig, Sabi ko sa kanya nga sir eh, sa magdadahon dulo, yun. sabi ko, naglabos na yata. Yung alam mo labos? Yung Lumampas sobrang ba taba. yung sobrang yabong? At sa amin naman sa Oo, Tagalog, so, tumabal. Tumabal. Sobrang Totoo yun. taba. Sa palay kasi Taba, tumatabal Sobrang yun. taba naman na yata. Kasi Kasi pag biglang Sunod sa layaw maganda yun. yung Oo. ano niya, hindi siya mamumunga. Hindi siya mag-release ng bulaklak. sobrang Pagkakonti. taba. Pero Kasi ngayon, ang lupa doon siya sa baba sir, naaanod yung ano dito eh, yung pagtagulan kaya yung doon taba. pumupunta Doon yung iba. tatatambak. Oo. Vitamins niya. ibig sabihin, kailangan pala yung parteng dulo, Magbawas ng abono. kalahati lang ang ilalagay kasi aanura naman siya nung itaas eh. O kaya pwede siguro, mas maganda, wag na rin muna. Oo, gugutumin ninyo. Tulad pag tag-ulan sir, maanod to ang ano doon, mga latak, mga Oo, lumot. nababalatan. Doon tatambak. Mm-mm. Kasi mababa doon eh. Gano'ng kalayo yung ano? Gano'ng kalayo yung ano mo ron sa ano, yung tanim mong kalamansi doon sa Kawayan? Malapit po siguro, mga wala pang 10 metro. Kaya Mga ubos yung ano 10, dun eh. ganyan. Bala ko nga, pag nag-spray ako ng kalamansi, pati kawan, sprayan ko lahat eh. Kasi yung Kawayan, pwede rin pamahayan din ang kanya, ano? Hindi, merong isang factor ang Kawayan na ito yung Malakas pinakamabigat. kumain ng abono ng kawan. Yun. Ano? Dahil makakuha ng ugat niya. Kasi Malayo ang ugat niyan eh. ano, saka Mga ano, buhok. papatayin niya lahat yung katabi niya. Kasi nga siya yung sumisip-sip kasi nga malaki nga siya. Ang ano ewan ko kung gaano katotoo na ang Kawayan eh ano. Ang lahi niya damo. Damo. Damo nga, pwede po yun. Ayun, damo Kasi, siya. totoo yun kasi experience ko rin yun. Meron kasi yung kapitbahay, may Kawayan na. Yung lahat na kung saan malapit na kalamansi ko doon sa Kawayan na yun, hindi gumaganda yung kalamansi ko. Oo, kasi nasisip-sip niya lahat yung Bukod sa ano, nasisip-sip, nalililiman niya. Para siya, hindi, saka hindi 'yon. Ang karakteristik ng ano ng Kawayan para sa linta. May Sa kanya sisip siya nawi ng yung nutrients. sustansya. Oo, lahat. Kukunin niya lahat ng abonong ibibigay mo. Lalamunin ng ano. So mga pwede rin niya magamit yung ano mo, pataba mo sa tanim. Pwede. Pwede nila i-try. Lalong tataas yung Kawayan. Hindi, sa ano, doon sa ano talaga, sa talong. Sa talong. Ano pong pangalan ng abono niya? Ala pa siya sa market. Wala. Kaya nga ano eh. Hindi, minsan nagpasakop na lang kami sa kanya tapos bibigyan niya kami. Apo. Kasi ngayon ang ano sa amin, may bago ngayon. Ginagamit namin sa compost yung mas. Imas. Para mas madaling makompost lang. Yung imas. Ano Saka yun eh? maganda rin sa tanim. Ano yun? Ihalo mo na sa sa O tingin ko tayo panglili. yung ano, parang nakakabigay pa nga ng Mikrobyo. Hindi, kaya nga kailangan ano, I-compost para ba talaga. i-ferment mo Na-process siya? pa yun, no? Process ang process kailangan. Kasi pag hindi, talagang Pero kung mismo yun, tuyo lang siya, isasabog mo, tapos, microbio pa Ando yun. ba? nandun din. Tatawag din po ng mga itlog ng langaw. Kaya nga yung iba, pagka pumupunta ako, sige, ay yung palang co-op nung ano, nung sa Kabo, yung kalamansi. Nirerekta pala nila, kaya nagkakagani kalamansi nila. Kung gusto nyo babalik ako rito, ibibigay ko yung materyales sa inyo. Kaya lang bibili kayo ng microbes sa akin kasi may microbes ako, kailangan nila yun. O yun yung... Para makuha siya. Kaya ang bili nila mabilis mabulok. 300 isa. 40 pesos lang yung ano, yung manure, kukunin mo sa poultry. Oh. O di ang laki ng mamimenos nila. Hindi na alam. Pag kayo na nilagay nila, nagpo-produce pa sila ngayon na maraming uod doon. Tsaka isa, ang naging problema doon sa mga naglalagay ng chicken manure, nagiging mabulutong yung kalamansi.
Yung alam niyo ba, parang yung darak mais, Oo. yung balat niya, nagiging ganon. Tapos lalagyan mo ng mga synthetic nating abono. May nagkaganyan dyan sa Pampanga, sa San Pablo. Yung sa akin nga po iba meron parang mga puti-puti niya. Oo, puti-puti. Saan po galing? Yung mga puti-puti mga buluto ko minsan doon sa mga nakukuha natin mga ngayon kagaya nga noong tayo ng manok. Nabanggit ni Kuya ko minsan nagluluso pa doon sa drum. Kinatas na tayo ng manok. Oo. Hindi na rin Pero sir, maganda ano yun? Idea nyo yun o tinuro ng bossing nyo? Mga nakikita ko sa mga matatanda. Yun. Mana-mana nung araw. Pero kung ano sir yun, tama kayo eh. Pero kung yung galing sa compost yun, 100% tatalab yun. Hindi napaprocess eh. Yung po kasing chicken manure ngayon, hindi na kasi organic yan, puro mga chemical na kinakain nila. Kasi alam, tutusan, puro mga turok na mga kuwan yun. Yan yung po yung mga pigs. Hindi na maganda. Hindi na natural yung mga pigs ng kuwan eh. Hindi ba kagaya ng mga manok natin dyan na damo kinakain? Mas okay pa Trabaho din. naman kasi sir yung yung pinapabulok. Hindi sir. Compost. Napakadali. Gigilingin pa. Hindi natin gigilingin. Yung ano dyan, ini. Mali yun. Mali sila. Yun na nga yung sinasabi. Nung nagawa ako ng compost, 1995 pa. Wala tayong kailangang machine. Bali, Panahon. ano po ang kinompos nyo? Ha? Bali, ano po ang ng compost ninyo? Ganito. Yung iano ko na sa Yung inyo. mga sangkap. Ang sakap ng compost, una kukuha ka ng ginikan. Ile-layer mo ng tansyahan lang. Dayami. Dayami. Ginikan. I-sprayin mo ng ano yun. I-sprayin mo ng ng microorganism. Tapos lalagyan mo ng abo. Manipis lang. Pag nalagyan na ng abo, ang isusunod mo ron, lalagyan na natin ng chicken manure. Yun. Kunyari may 100 ka. O 20 lang yung ilalatag mo. Para hindi makapalan, no? Kaya manipis lang eh. Pag iinitin nga natin eh. Uulit-ulitin lang natin yun hanggang sa maging lima. Kunyari 100 Limang layer. 5 to 6 layers. 5 to 6 layer. Di naka-layer siya ng 6. Panay-spray yun tapos lalagyan mo ng ginikan. Kaya lang hindi pwede sa sa direct sunlight, dapat dito sa Sa lamig. lilim. At Dapat malilim siya. itatiming mo ng ganitong tagaraw, huwag tagulan. Nag-ano na kami sir, ginigiling. Kahoy ng saging yung inano namin eh. Yung sa akin sir, mabilis. Mas Oo, sandali mabilis lang. Yung madali lang. Ayan, tapos na. Tinan niya, binida ko lang tapos na. Paghahanapin ko pa kayo ng machine, matatagalan yung Kaya nga yung tinuturo nila, Gagastos pa siya hindi ko ng alam machine. kung bakit ang daing proseso. Ito yung pinakasimple kasi. Tulad ngayon sir, wala ng dayami. Kasi Harvester harvester na yung Kung merong damo dyan na yung mga damong malalago na matataas, pwede yun. Yung mga tuyo, Pwedeng gapasin nyo. Kahit anong damo, basta malago. Pwede natin i-layer doon. Yun ang pamalit natin. Yung mangga kasi tagal matunaw eh. Ay, hindi naman pwede sana yan. Hindi, pwede ito kung tuyo. Kahit anong dahon na alam nyong masustansya, pwede natin i-layer doon. Pwede rin mga dahon. Pwede rin pala. Kung maraming makukolekt ng dahon, isasako-sako yun, gano'n. Tama naman yung compost ko dyan. Wala lang spray. Ayun, yung microorganism ang nawawala. Yun yung malakas magpabulok doon. Yung Hindi, ang kasi microorganism. ang ginamit namin kasi is molasses. Molasses. Yung molasses, ginagamit siya para yung yung probiotics mo culture. Pagkain ng ng mga bakterya. Yun. Hindi Kailangan pwedeng dapat, molasses lang. dapat nag-spray pala kayo ng organism. Oo. Tapos ngayon, ang bago nga, yung IMAS. Yun ang bagong Kuha ng DA. Ilalagay sa compost. Pero maano rin yun eh. Mm. Yung ibas na itinuturo sa inyo ang ginagamit ng tarak. Yun na nga, magastos. Tarak. Kasi Magkano bibili pa darak ng kayo? mahal ang darakatan. Samantalang, per kilo. pero samantalang yung ituturo ko, kahit anong damo dyan na malago, obra natin ilagay doon sa chicken man. Yung binubunot pa lang damo dito, pwedeng composting yan. Pwede i-compost. Kaysa sa sisigan. Ang tinatapon lang sa tabi. Sa dulo Ayun. kanina, tinapon ko sa tabi. Ayun na. Kasi nakaharang eh. Minsan kasi sa atin ang nagiging problema, gusto natin yung mabilisan lagay kagad sa lupa na hindi natin yung dinadaan sa proseso. Yung kasing proseso ay matagal yan. Yung ibang mga kodya di natsatsagain eh. Bibili na lang sila ng organic. Di ba? Yung mga organic soil na okay na ito. Samantalang yon, pwede ko na palang gumawa ng organic. May process kang gagawin. Hindi mo na simple kailangan process pumili na ng machine. Alang machine na kailangan. Ibig sabihin, yun talagang absorb na vitamins na makukuha noong halaman, ng gulay, yun yung talaga para maibigay doon sa alaga mo. Kunyari, mayroong mga Kasi meron naman kaming is-reader dyan.
bigay ng ano yun, Sabay, alam problema, kung merong isa-shredder ng mga sangasangang tuyo, pwede rin naman, maliliit. Pwede Kaya yun. ini-shred namin yung yung puno ng saging. Pwede rin ihalo yun kasi potassium yun. Yung puro na saging. Kaya yun, nilalagyan namin siya ng puno ng saging. Pwede isalit doon. Kaya kami rin, hindi rin kami nagre-recommend na yung chicken manure direct mong nilalagay sa kalamansi. Kinokontrol nga namin yan dahil mainit ang chicken manure. Kahit saan mong gulay ilagay, mainit yun. Naroon ako tinutubigan tapos irereklamo ka pa ng kapitbahay. No? Dahil pag yun ay natubig, Nabasa yun. nabasa, yun. aamoy siya ngayon. Pag amoy nun, maaamoy po ng mga langaw, magpuproduce yan ng maraming uod. Numisa na yan, hindi ko alam. Totoo po yun. Libre eh. Siyempre, mahilig ang tao sa Yun po yung isang dahilan libre. kung bakit pinagbawal ng munisipyo. Oo, Ang bukod sa mabaho siya. Pero kung yun, ay kagaya nung kay Sir Marvin, yung layer-layer, nabubulukin. Layer lang. Na wala ka ng amoy na maamoy sa kanya bago mo ilagay sa kalamansi, pwede yun. Basta inabot na 1 buwan, process yun. Oo, process Mientras na matagal, siya. mas maganda. Kasi yan tuyo lang yan Ang totoo niya chicken na manure Kung nga meron ako microorganism, may nagbigay sa amin, naobligang ang malapad ang ginawa ko, marami. Pero siguro 200. Pinaghalo yung yung ipa at saka yung chicken manure. Ando na. Aamoy kasi yon. Di irereklamo ako ng kapitbahay ko. Ang ginawa ko ngayon, dinala ko rin sa medyo parang ang kinalagyan, ito yung pinaka-haul ko. Doon ko sa may mangga na yung dinala. Doon ko kinumpos yung 200 bag. Alam mo, nawala sa loob ko. Na-harvestin. Alam mo, nung hahanapin ko, may mga manok ako. Naging lupa ay kinalat ng pinagkakain. Kinain ng mga kwan. Kinain ng manok. Oo. Imagine mo yung ganyang kataas. Ubod ng lapad, mahigit sa pa. Ala ako nakakita. Tinan mo nga. Yun yung sikreto ng pagkukompos. Di dapat sana andun yun dahil ang taas. Oo. Kasi habang yun, Kailang manok. habang tumatagal, kinalkalong manok, kumalat ng kumalat. Siguro baka may nakakain sila, may mga mas... may mga buo-buo pa kasi doon hindi pa natutunaw. Ayun. Yun. Kaya mas maganda yung Kasi ito yung man-made. yung kasing natutunan ko ng paggawa ng organic na to. Yung technology nila kasi galing ng Japan. Ibig sabihin yung palang tinuro sa akin nung 1995. Sabi, hindi pala alam ng DA. Yung technology na yun. Kasi yun yung hindi mo na kailangan ng machine doon. No, kasi nga naman process talaga. Tapos yung DA kasi yung kasing machine mabilisan. Mabilisan yun. Okay din yun. Yun nga. Kailangan mo pa ng ng kuryente o kaya kailangan mo pa bumili ng diesel. Gagastos ka. Sir Marvin, parte ng araw magiging machine na rin sa'yo. Siyempre, marami yan naman eh. Ha? Gamit na tayo ng machine niya. Depende rin sa iyahalo. Para hindi mamatay yung organism. Tapos diba, lalagay na may machine, ilalagay na doon yung abono. Meron pa ako nakikita sa TV na pati pag sarado ng sako, naka-machine. Machine Yun? Technology na sa Korea, gano'n. Sa Korea. Meron sa Hindi ka Korea. na Yung binhe. Yung binhe, pag inilagay mo sa dryer, Init na. may ibinigay doon sa field rice, tinignan namin di nilagay sa dryer, di tinuyo, nilinis, lahat. Paglabas, nakasako na. Yun yung sinasabi ni Ma'am Totoo. Bilis pa lang ko niyan. No? Kahit sa kiskisan, meron na yun. Kaya lang mahal yun, hindi natin kayang basta-basta bilhin yun. Meron niya po akong hinihintay na kuwan na bagong machine Di ba meron tayong halimaw, harvester. Ang hinihintay ko, yung pagka-harvest niya, paglabas niya, bigas na. Para meron sa ibang bansa nun. Meron mga ganon. Meron, tama ka ma'am. Meron na ganon. Paglabas na bigas totoo na. yun. Oo, yun ang maganda sa Hindi lang akin. nadadala rito, mahal siguro. Sa Nueva Ecija, mayroon na silang harvester ng bigas na. mais. Di ba nag-harvest siya? Tapos pag sinarvest na Pero wala po sa China Malinis yun. na. Sa China, Bibilad na lang. pinasok ang plastic, paglabas bigas mas matindi yun. Kaya, kuha niya lang yun. Yun niya lang yung laso na nilalagay. Kasi yung gamit naman namin dyan sa bahay, ano yun? Ano ng asosasyon yun? Alam mo nung nag-i-schooling kami sa Manila, Kaya meron- titignan nyo yung saging. Pagka rosemary man side, matamis yun. Pero pagka wala, Hindi medyo ko alam mataba. kung panay biro yung sinabi sa amin Tinanong kami, gusto nyo ba malaman yung pinya? Para yung pinya kahit di nyo buksan, Malaman kung malalaman nyo kung matamis o hindi.
Sabi, sir, kako, paano? O, debe, turo nyo kako sa amin. Para malaman namin. O, madali lang, Eka. Pag Eka yung pinya, merong 144 na mata, sigurado Eka matamis yun. Bibilangin ko na yung... Bibilang ka pa. Bakit ako? malaki kalokohan no, ano na, nagturo sa amin na yun. Pero kung minsan totoo naman, katulad ng alimango. Mm-mm. Yung madumi daw na alimango,